this lecture, magsusolve tayo ng sample problem on weighted measurements. So, sa surveying pa rin na topic to, no? So, diretso tayo sa sample problem. We have 4 measurements of a line, tapos recorded siya as follows, 286.18, etc., etc. So, papapansin natin dito, sa decimal points lang nagva-vary yung mga measurements natin. Tapos, yung unit natin is meters. And we're observed with the following number of repetitions. So, merong inulit ng 4 na beses, 3 beses, 2 beses, tsaka 1 beses lang. And then, pinapahanap sa atin dito is the MPV, or the most probable value of the line, kung saan iba-iba yung number of repetitions ng measurement. So, hindi sila equally reliable talaga lahat. Okay? So, dito tayo sa solution natin. Sinulat natin dito yung mga observations natin. Yung X, yun yung measured na observations. Tapos, yung R naman is yung number of repetitions. So, yung 286.18, for example, is measured 4 times. Tapos, ito naman 3 times. So, etc., etc. Ngayon, lalagyan natin siya ng weight. No? So, pag mga ganitong sample problem na merong mga number of repetitions per observation, automatic na yung weight ay equivalent siya dun sa number of repetitions. So, ibig sabihin, ito ay 4 din. No? So, 4, tapos 3, tapos 2, and then 1. Tapos, imumultiply lang natin yung weight tsaka yung observed na value. Okay? So, meron tayong column din dito na XW. So, meaning multiply lang. So, dito tayo sa calculator natin. So, first, multiply natin si 286.18 times 4. Kasi 4 na beses siya, no? So, that's 1144.72 meters pa rin to lahat, no? Tapos, pangalawa, we have 286.19 times 3 kasi 3 beses. So, we have 858.57. Pangatlo naman, meron tayong 286.22 times 2, 572.44. And then last, syempre, times 1 lang yan. So, 286 pa rin yan. 0.20. Tapos, kukunin natin yung summation nito, no? Summation ng dalawang to. Ng W tsaka nung XW. So, we have summation of W is equivalent to 4 plus 3, that's 7 plus 2, that's 9 plus 1 is 10. And then, you have summation of XW, that's equivalent to, so, sum up lang natin na, no? So, 1144.72 plus 858.57 plus 572.44 plus 286.20. Yan, that's 2861.93. Okay. Tapos yung MPV niyan, so MPV is equivalent to summation of XW divided by summation of W, which is equivalent to 2861.93 divided by 10. So, kaya hindi na natin i-calculate ito. I-move lang natin ng isang decimal. No? Pero, para sure, calculate na lang din natin. No? So, that's divided by 10, 286.193. So, 286.193 meters. Sundin na rin natin yung decimal points ng final answer natin. Okay? So, ganito lang, no? Tapos, mapapansin natin, para ka lang din actually kuha ng mean, no, ng average ng mga values na to. Parang isipin nyo lang, merong 10 na observations, tapos 4 dyan is pareho lang yung nakuha. So, parang mag-a-add ka lang din ng 4 na ganito. Or, essentially, mag-multiply ka ng 4. Parang ganun lang din, no? So, pwede mo siyang i-treat as equally reliable ang lahat ng measurements na 10, pero may mga umulit lang. Like ito, umulit na siya ng 4. So, pagkuha mo ng mean, kunwari, average lang, we have x1 plus x2, tapos hanggang x10, no? Divided by 10. Parang ganun lang din. Tapos si x1 at x2 ay parehong, yung value niya is 286.18. Kaya pareho lang, okay? Parang ganun lang din, no? Yung concept niya. So, ganito lang yung gawin pag may sample problem na mag-involve ng number of repetitions. No? Automatic na yung weight is equivalent siya sa number of repetitions kasi syempre, mas malaki yung weight na ibibigay mo dun sa mas maraming beses na inulit na pag-measure. And then, yun, multiply mo, tapos kunin mo yung sum, and then divide mo yung dalawa. Tapos, ito na ngayon yung mean ng weighted na measurements. Weighted measurements kasi naglagay tayo ng weight. Okay? So, yun na yun para sa sample problem na to, and see you sa mga next na mga sample problems natin. Thank you.